Mamili ka, Tupe. Sasama ka sa akin o papatayin ko ang lola mo? Walang pinagbago sa akin. Tupe, ako pa rin to, si Lynette na kababata mo. Handa akong gawin ang lahat para maging tayo lang. Kaya kong ibigay sa iyong sarili ko ngayon din kung gugustuhin mo. Hindi yan ang anak mo, Rodora. Halimaw ang nasa loob ng kabaong na yan. Sa buhay natin, napakahalaga kung kanino natin ipinagkakatiwala ang ating buhay. At doon nga pumapasok ang ating mga tunay na kaibigan. Hindi man natin sila kadugo. Alam mo na hindi ka nila iiwan at handa pang ipaglaban hanggang kamatayan. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Naniniwala ka ba na kapag patay na ang isang tao ay hindi na maaaring mabuhay pa? Ngunit paano kung ikaw mismo ang makakita? Anong gagawin mo? Sisigaw ka ba o tatakbo? Si Cindy ay isa sa mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ng isang patay. Ang inakala niyang imposible pala ay totoo at kanyang mararanasan. Ito ang kwento ni Cindy at ng kanyang mga kaibigan na sina Yula, Tope at Troy at kung paano nila itong natakasan ang isang nakakapanindig balahibong karanasan. Ang inakala niyang imposible ay totoo pala at kanyang mararanasan. Ito ang kwento ni Cindy at ng kanyang mga kaibigan na sina Yula, Tope at Troy. At kung paano nila natakasan ng isang makapanindig balahibong karanasan nang magpunta sila sa kamag-anak ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ay, nako, sigurado ba kayong pupunta tayo sa lamay ng tiyahin mo, Tope? Para kasi nakakatakot. Oo naman Tsaka hindi ako pwedeng mawala ron. Ilang taon ko na rin hindi nakikita ang tiyaninin ko tapos sa burol at libing niya hindi pa rin ako makakapunta. Okay, pero hindi ba nakakatakot dun? Di ba liblib yung lugar ng tiyahin mo? Baka naman maraming aswang dun Bakit? Natatakot ka? Naku, mas matatakot pa sila sa'yo. Nasabi mo? Mas nakakatakot pa ako sa kanila. Hoy, FYI, kakaibang beauty ko nag-iisa lang to, no? Tsaka maraming lalaking nagkakandara pa sa akin, no? Baka sabihin mo, mga unggoy ang nagkakagusto sa'yo. Oo, tama na yan. Mamaya yan, mauwi na naman kayo sa pagtatalo. Lalo ka na, Troy. Ay naku, maganda naman si Yula at walang problema sa kanya, no? Baka mga mata mo lang may problema o di kaya... baka may gusto ka sa kanya. Ew, sa mukhang yan magkakagusto ako? Never, no? Ang sabihin mo kasi bading ka, nagpapanggap ka lang na lalaki. Kaya nga wala kang girlfriend Dahil totoo, ang totoo, isa kang bakla. Ano sabi mo? Hoy, babaitang kurdapya, hindi ako bading, no? Kung kagaya mo lang din, kahit hindi na ako magka-girlfriend. Halata naman sa'yo Tingnan mo, nakatakin pa yung damit mo tapos yung mga kamay mo. Ay my gosh, halata ka na, te. Oops, tama na yan. Tara na dahil malayo ang probinsya. Baka gabihin pa tayo sa daan. Oo nga, tama na yan. Ay, sandali lang friends. Magme-makeup lang ako sandali para naman pagpunta natin doon, fresh na fresh ako. Di tulad ng isa dyan, haggard ang fez. Bakit mo? Akala mo naman pogi. Natatawa na lamang ako sa kalokohan ng mga kaibigan ko, Miss Anne. Wala namang problema sa akin kahit ganun sila. Dahil ang importante, sanay na ako. Maraming kalokohan si Troy at masasabi mong isa siyang pusong babae dahil sa mga kinikilos niya. Palagi niyang inaasar si Yula. Si Topi naman ay introvert. Saka kahit saan man kaming kasiyahang magpunta, tahimik lang. Samantalang si Yula naman ay naglalaro naman ng ganda-gandahan. Palagi itong nakapustura. Kaya madalas itong tawaging clown dahil kung ano-ano na lang ang pinapahid sa kanyang mukha. Maganda naman sana, kaya hindi ko alam kung bakit pa siya nagme-makeup. At ako naman ay
patomboy-tomboy dahil hindi kasi ako mahilig sa dress at mahilig mag-makeup. Siga nga ako kung maglakad. Sanay kasi ako na palaging t-shirt at pantalon lang ang aking sinusuot. Ay, salamat natapos ka ng mag-makeup dyan. Anong oras na Siguradong gagabihin tayo sa daan nito. Sorry naman. Di ba pwedeng maging maganda naman ako para pag maraming taong makakita sa festla ko siguradong mapapahanga, di ba friends? Sira ka talaga, no? Ang sabihin mo, naglalaro ka na naman ng ganda-gandaan dyan. Ay, ewan. Kahit ano pang sabihin nyo, para sa akin, pang Miss Universe ang ganda ko, no? Hindi ba kayo nilalamig? Ang lakas kasi ng hangin eh. Loko ka talaga. Ewan ko sa inyo, buti pa tong si Tupi, napakatahimik. Kung gayahin nyo na lang ang pagiging introvert niya, di masaya sana. Hindi lang yan nagsasalita pero natatawa yan sa'yo. O tama na yan, sumakay na kayo sa sasakyan. Oo na, ito na, sasakay na. Sobrang excited na naming magkakaibigan kahit napupunta lang kami upang makipaglamay sa patay. Ganito kami sa tuwing nababakante at lalo na kapag wala kaming trabaho. Kaya palagi kaming nagkakayayaan. Pumupunta kami kahit saan mang lugar ang gustuhin namin. Tulad ng mga pasyalan, kainan at iba pa. Wala namang kasing sumusuway sa akin dahil wala na akong mga magulang. Samantalang sina Troy, Yula at Tupe ay nagtatrabaho sa ibang bansa ang mga magulang. Halos magkakapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Kahit na minsan ay nagkakatampuhan, agad din namang nagkakaayos. Ganun lang kami kaya masasabi kong napakatatag ng aming samahan. Hindi katulad ng iba na masaya pero may lihim na palang galit sa isa't isa. Habang nasa biyahe kami, nakatulog sina Yula at Troy. Dahil si Tope ang nagdadrive sa amin, paminsan-minsan nakikita kong tumitingin siya sa akin. Kaya naman nagkakailangan kami sa isa't isa. Nakatulog na ang dalawang pasaway. Oo nga mabuti na yun kaysa sumakit tayo nating dalawa. Tama ka, parang aso't pusa. Mamaya niyan, baka sila pa yung magkatuluyan pagdating ng panahon eh. Sigurado mangyayari yan dahil kita mo naman kung paano asarin ni Troy si Yula. Sa bagay, bagay naman sila. Kaso hindi mo kasi malaman kung lalaki ba o pusong babae yung kaibigan nating yan eh. Siguro nga. Matanong ko lang, malayo pa ba tayo? Medyo. Siguradong gagabihin tayo. Anong oras na ba? 2:30 na. Ay kasi naman ang bagal nitong babaita na to. Halos inubos na yata yung foundation sa mukha niya. Hayaan mo na. Mas bibilisan ko na lang yung pagmamaneho para makarating tayo bago magabi. Sige, Tope, matanong ko nga lang ulit. Totoo ba yung sinasabi ni Yula? Na merong mga aswang dun sa inyo? Mga naninirahan dun sa inyo? Hindi ko alam eh. Ano lang kasi, oo na totoo yung mga yon. Marami dun sa pupuntahan natin. Pero hindi ko alam kung meron pa rin hanggang ngayon. Kasi napakatagal na panahon na akong hindi pa nakakapunta ron eh. Siguro naman sa panahon na to wala na sila, no? Hello? 2009 na Kaya wala nang ganun. Halos nga karamihan ng taga Manila hindi naniniwala sa mga aswang eh. Oo, tama ka. Pero pagdating natin ron, maaari ba akong humingi ng pabor? Ano yun? Maaari mo ba akong tulungan sa dalawang yan? Alam mo naman palagi nagsasabong yan eh. Dinaig pa yung mag-asawa. Sige, walang problema. Para tuloy tayong guardian nitong dalawa. Dinaig ko pa yung may isang dosena ng anak sa kakabawal dito sa dalawang to eh. Hayaan mo na. Wala na tayo magagawa sa mga yan. Sadyang matitigas lang yung ulo nila at same na same pa. Tama ka. Kung sila magkakatuluyan, siguradong maingay ang bahay nila araw-araw. Loko ka talaga. Matanong ko lang. Wala ka bang balak mag-boyfriend? I mean, may nanliligaw ba sa'yo? Ha? Nanliligaw sa akin? Yak! Di ko kailangan ng lalaki sa buhay ko, no? Sakit lang sa ulo. Tsaka, nandiyan naman kayong tatlo eh. Bakit? Nagka-boyfriend ka na ba? Wala, no? Pero halos karamihan ng babae laging sawi sa pag-ibig. Pagkatapos silang makuha ang gusto nila, iiwanan lang yung babae. Kaya lahat ng lalaki, pare-pareho. Grabe ka naman. Hindi lahat, no? Nandito ako, si Troy. Hindi naman kami ganun ah. Sorry naman. Basta mahirap pumasok sa relasyon yung walang kasiguraduhan. Wow, ang lalim naman nun. Sira. Sayang, gusto ko pa naman siya. Ano?
May sinasabi ka ba? Wala. Matulog ka muna. Medyo malayo pa naman tayo eh. Aaminin ko, Miss Anne, na may tinatago kong lihim na pagtingin sa kanya. Ngunit hindi pwede dahil magkaibigan kami. Nagpa siya akong matulog dahil nakaramdam din ako ng antok. At 2 oras lang ang nakalipas ay nagising ako. Ganon din sina Troy at Yula. Malapit na ba tayo? Mukhang liblib na tong daraanan natin Oo, malapit na tayo. Ilang minuto na lang makakarating na tayo ron. Kailangan kasi natin magbagal dahil lubak-lubak yung daan. My gosh, nakakatakot naman dito. Parang walang naninirahan sa lugar na to Sigurado ka bang ito yung daan papunta sa inyo? Oo naman, hindi ako magkakamali ng daan. Tsaka maliwanag pa naman Grabe. Hindi nga nakakapagtaka kung merong mga naninirahang aswang dito sa inyo. Ang scary kasi ng paligid, napakadilim. Tsaka, ipadilim pa lang. Huwag kayong mag-alala, malapit na tayo. Kailangan lang natin magdahan-dahan. Medyo maputik at baku-baku kasing daan eh. Mukhang aabutan pa tayo rito ng tagulan, pre Aabutan talaga tayo ng ulan dito. Nakita mo naman, diba? Umuulan na. Tsaka, isa pa, makikipaglibing pa tayo. Nakikialam ka na naman. Garutay ka, hindi kita kinakausap. Ano bang pakialam mo? Gusto ko sumagot hanggat gusto ko, no? Oo, ayan na naman kayo. Magsitigil na nga kayo sa bangayan nyo. Baka naman pati dun sa bahay nila magbabangayin pa kayo Magkaroon naman kayo ng konting konsiderasyon. Natahimik naman sila dahil sa sinabi ko, Miss Anne. Nakita ko si Tope na natatawa at naiiling na lang. Kahit ganon ang mga ito'y nakikinig sila kapag ako nang nagsalita. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakarating na nga kami sa kanilang tahanan. Nang pumarada ang sasakyan namin ay isa-isa na kaming nagsibabaan. Wala kaming nakitang tao sa labas. Pasado 7:30 na rin kasi ng gabi noon. Mabuti na lang ay huminto kahit papanong ulan. Malaki ang bahay at medyo may kalumaan na. Sigurado ka bang dito nakaburol yung tsahin mo, Tope? Oo. Siguro nasa loob yung mga tao. Kasi napakalakas ng ulan kanina eh. Kaibahan sa Manila, no? Mga friends, di pa ba tayo papasok? Ang scary, tsaka ang lamig na, Ay, ito na naman si Arte. Tara na. Kumatok na nga si Tope sa pinto, Miss Anne, at pinagbuksan siya ng isang babae na sa aking palagay ay kaedaran lang din namin. Maganda at balingkinita ng pangangatawan. Nakita kong natulala si Tope sa kanya at halata ditong namumula na ang mukha nito. Kaya naman nakaramdam ako ng insecurity. Kahit na hindi naman kami, ewan ko ba, parang nahuhulog na yata talaga ako sa kanya. Oh, Tope! Ikaw pala yan! Mabuti nakarating ka ng ligtas. Ang lakas pa naman ng ulan. Opo. Diyan po ba nakaburol si Tia Nenang, miss? Oo, dito nga. Teka, huwag mo sabihin na hindi mo ako nakikilala. Tama ka. Sa bagay. Ang tagal na kasi nating hindi nagkita eh. Ako to, si Lynette, kababata mo. Ay, pasensya ka na. Marami kasing nagbago sa'yo eh. Kaya hindi kita nakilala. Ako ayos lang. Ay, may kasama ka pala. Mga kaibigan mo? Oo, mga kaibigan ko. Okay, sige. Pumasok na kayo. Hinihintay ka na ni Lola Rodora mo. Nang pumasok kami sa loob, Miss Anne, ay agad kaming tumungo sa kabaong kung saan nakalagak ang labi ng tiyahin ng aming kaibigan na si Tope. Maganda ang tiyahin niya at hindi mo akalaing may edad na. Konti rin lang ang taong nakipaglamay doon. Si Tope naman ay iyak ng iyak habang pinapakalma ito ng kanyang kababata. Kaming tatlo naman ni Yula at Troy tumungo muna sa likuran upang umupo sa bakanting upuan at doon muna nagbulungan. Aswerte ni Tope, no? Napakagandang babae ng kababata niya. Ano sa palagay mo, Cindy? Bakit akong tinatanong mo? Wala lang. Alangan naman tong si Kordapia yung tanongin ko. Nasama na naman ako. Pwede ba, Troy? Kung wala kang magandang sasabihin na, tumahimik ka. Sinabing tumigil kayong dalawa ang kulit niyo, no? Ito kasi, hindi tumitigil. Kala mo naman magandang lalaki. Bakla! Ikaw mukhang Kordapia dahil dapa ang ilong mo. Mukhang baboy ramo. Ano sabi mo? My brother is not a pig. Ang kapatid ko ay tao, hindi baboy damo. Baliw.
Tumigil na nga kayo. Hoy, nakakabulaho kayo ha. Mahiya naman kayong dalawa. Nakatingin na sa atin yung mga tao. Ito kasing bakla na to. Ikaw yun. Kurdapi ang baboy mo. May palaman-laman ka pang my brother is not a pig. Sabihin mo, lakas ang tama mo. Magsitigil nga kayo, nakakahiya. Kahit na anong suway ko, hindi sila nakinig at nagpatuloy lang sila sa bangayan. Hanggang sa may isang matandang babae ang lumabas sa isang silid. Nakakatakot ang mga tingin nito na parabang lalamunin kami ng buhay. Galit itong lumapit kaya natahimik naman ang dalawa naming kaibigan. Sino kayong mga napastangan na nanggugulo sa burol ng anak ko? Pasensya na ho sa ginawa ng kaibigan namin. Pasensya. Kayo'y mga estranghero. Saan lupalop ba kayo nagmula? Bakit kayo napadpad dito sa lugar namin? Hindi ba kayo naturuan ng mga magulang nyo na gumalang, lalo na sa patay? Ang lakas ng mga bunganga ninyo. Mano po. Pasensya na po kayo ha. Mga kaibigan ko po sila. Ikaw pala, Tupe. Mga kaibigan mo palang mga bastos na ito. Pasensya na po la. Pero mababait naman po sila. Mababait? Saan banda? Mukhang tiga Maynila nga ang mga yan. No, pakisabihan na huwag bastos, nakakahiya sa mga nakikipaglamay. Hola, pasensya na po. Pasensya na ho. Hayaan niyo pagsasabihan ko yung mga kaibigan namin. Hiyang-hiya ako sa mga nangyari, Miss Anne. Nakita ko ring natahimik ang dalawa at halos hindi na makatingin dahil sa kahihiyan sa kanilang ginawa. Inirapan pa nito kami bago tumalikod. Si Tupi naman ay humingi sa amin ng paumanhin at pagkatapos ay dinala kami nito sa silid na aming tutulugan. Pagpasensyaan nyo na lang ang lola ko ha. Sus, ayos lang pre. Kami ang dapat humingi ng paumanhin dahil sa inasta namin. Pati tuloy ikaw napagalitan ng lola mo. Oo nga, Troy. Sorry Pangako magbe-behave muna kami nitong bakla. Ni Troy. Mabait naman yun eh. Kaso ayaw niya lang talaga bastusin yung lamay ni Tia Nenang. Humingi na lang kayo ng paumanhin sa kanya ha. Saan nyo, mawawala ang init ng ulo nun. Iyaan mo bukas na bukas kami ng paumanhin sa kanya. Pasensya na talaga Tupi, kakapalan ko ng fesko. May pagkain ka ba dyan? Gutom na kasi ako Sandali lang, kukuha ko kayo. Sige, salamat. Paglabas ni Tupi ay agad kong binalingan ng dalawa at pinakiusapan nitong muli na huwag gagawa ng hindi maganda. Dahil baka pauwiin na kami ng matanda, lalo na't hindi namin kabisado ang lugar at isa pa'y bilang galang na rin sa patay. Pagbalik ni Tope ay may dala na siyang pagkain na inilagay niya sa mesa na naroon sa may silid. Wow, sarap naman ito! Oo nga pre, sino nagluto nito? Si Lola Rodora yung nagluto niyan. Alam nyo, kahit ganun lang yun, pinagluto pa rin kayo nun. Pakisabi maraming salamat kahit na medyo nabastos siya ng 2 kumag na to. Sorry naman na, hindi kasi namin mapigilan. Paano ba naman kasi nakakainis talaga tong si Cordapia? Yula pala. Nako, eto na naman si Bakla. Balak na naman yata magsimula. Shh! Tumigil nga kayo. Nasarap tayo ng pagkain Baka mamaya naman layuan tayo ng grasya. Agad naman silang tumahimik at ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos kami ay agad naman naming iniligpit ang pinagkainan. At pagkatapos, inilabas na yon ni Tupe. Mga ilang minuto ay agad din itong bumalik. Ano, nabusog ba kayo? Ay oo. Paano ba naman napakasarap ng luto ng lola mo? Oo nga pre, dati bang chef ang lola mo? Hindi, masarap talaga siya magluto. Pero pre, maiba tayo. Napakaganda pala ng kababata mo, no? Nakalimutan ko yung pangalan nun. Analing ba? Tama ba? Hindi. Linda ang pangalan niya. Hindi ko nga nakilala, di ba? Oo, kababata ako yun. Simula bata pa lang kami, palagi kami magkasama at hindi mapaghiwalay. Kaso lumipat kami sa Maynila, kaya yun, hindi na kami nakita pa. Grabe, akalain mo isang diwata? Hanip ang ganda may boyfriend na kaya yun? Hindi ko rin alam Siguro oo, pero pwede rin wala. Ilang taon na siya, Frenny? Mukhang mabait. Pakilala mo naman kami sa kanya bukas Sige, walang problema. Paano? Labas muna ako. Kung gusto niyo, sumama na lang kayo.
Ay nako, hindi na. Siguro bukas na lang. Nakakapagod din kasi sa biyahe. Matutulog na lang muna kami. O sige, kayong bahala. Ngumiti at tumangulang ito, Miss Anne. Nang lumabas ito ay inayos ko ng aking higaan. 4 ang higaan doon. Para bang pinaghandaan. Napakaganda din kahit na medyo may kalumaan. Alam niyo mga friend, ang ganda talaga ng bahay nila Tupe, no? Biruin niyo, kahit may kalumaan na, ang bongga pa rin ang dating. Ay, correct. Siyang tunay. Kaso mukhang masungit ang lola niya. Oo nga talaga natakot ako. Yung mga tingin na matanda parang kakainin tayo. Loko, ang sabihin mo, nagalit kasi sa inyo ni Yula dahil sa bangayan niyo. Hayaan mo na, Cindy. Nangyari na eh. Hihingi na lang kami ng paumanhin bukas. Ay sige na, matulog na kayo. Dahil hindi naman pwedeng kakain na tatambay lang tayo dito, no? Kailangan nating tumulong para hindi magalit yung lola ni Tupe. Mabuti at naisip mo yan. Ang galing mo talaga. I believe. Loko talaga to. Pambawi nyo na lang sa nagawa nyo, no? Sige na, matulog na tayo. Nauna nang natulog ang 2 kong asungot na kaibigan, habang ako naman ay hindi pa rin makatulog. Ewan ko ba? Siguro'y hindi talaga ako sanay matulog sa ibang bahay. Para bang namamahay ako. At hindi ko na malayan na lumalalim na ang gabi. Nang hindi pa rin ako makatulog ay nagpasya akong tumayo upang tumungo kay Tupe. Wala ito roon, maging si Lynette. Ang naisip ko noon ay umuwi na ito. Kaya naman hinanap ko si Tupe upang makipagkwentuhan sana hanggang sa tumungo ako sa kusina na hindi ko sana ginawa. Nakapatay ang ilaw at may 2 anino kong nakita. Napatakip ako sa bibig ko sa aking nakita. Si Tupe at si Lynette ay naghahalikan. Kaya naman nagtago ako sa gilid kung saan hindi nila ako makikita. Dinig ko rin ang kanilang pinag-usapan. Namiss kita, Tupe. Ang tagal ko tong hinintay. Para maamin ko sa'yo na gusto kita. Talaga? Hindi ko akalain may pagtingin ka rin sa akin. Alam mo ba, nung kabataan pa natin, may gusto rin ako sa'yo. Pero... Talaga? May gusto ka rin sa akin? Masaya ako kung ganun. Gusto mo tayo na? Ha? Parang ang bilis naman yata ng gusto mo. Pwede bang manligaw muna ako bago maging tayo? Naku, hindi na kailangan ng ligawan. Ano ka ba? Hindi na uso yun. Mahal kita. Mahal mo rin ako. Diba? Gusto ko simula sa araw na tayo na. Sigurado ka? Oo naman. Saka, kilala naman natin ang isa't isa, diba? Gusto kong ibigay sa'yo yung sarili ko, Tupe. Hindi ba masyadong mabilis yun? Kanina lang tayo muli nagkita Tsaka marami nang nagbago simula nung huli tayo nagkita. Walang pinagbago sa akin. Tupe, ako pa rin to. Si Lynette na kababata mo. Handa akong gawin ang lahat para maging tayo lang. Kaya kong ibigay sa yung sarili ko ngayon din kung gugustuhin mo. Napatakip ako sa aking bibig dahil sa mga narinig ko. Hindi ko akalaing ganun lang kadali para sa katulad niyang babae na ibigay ang kanyang sarili. Kumbagay, easy to get. Ako naman ay nasaktan ng dahil doon, kaya bumalik na ako sa silid naming magkakaibigan. Pagpasok ko ay mahimbing ang kanilang tulog, kaya naman humiga na ako sa aking higaan. Aaminin ko, nasaktan ako, Miss Anne, dahil sa mga nasaksihan ko. Unang gabi pa lang yun. Hindi ko alam sa aking sarili kung bakit ako nag-i-emote, samantalang wala naman akong karapatan. Hindi ko na alam kung anong oras akong nakatulog. Kinabukasan ay maaga kami nagising. Hindi na namin naabutan si Tupi noon. Ay, ang sarap namang matulog. Grabe ang lambot. Tsaka ang bango ng higaan. Tapos ang lamig pa. Di ba, no, Cindy? Oh, bakit wala si Tope? Ang aga naman yata nagising nun. Paano? Nakipaglandian kagabi. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nakipaglandian? With whom naman? Wala, ang bingi nyo. Ang sabi ko, baka hindi natulog. Ha? Parang di naman yata yun ang sinabi mo. Ay nako, magsipagligo na nga kayo tapos makilinis na rin ang tenga nyo. Sige na, mauna ka na, Troy. Sunod ako. Mahuli na lang to si Cindy. Mukhang nangangamoy selos eh. Mga sira. Pagkatapos naming maligo ay lumabas na nga kami.
Wala nang ibang tao doon, kundi si Lola Rodora at sila Tupi na lang. Kaya pasimpleng pumunta sina Yula at Troy kay Lola Rodora. Humingi sila ng paumanhin at nakita ko namang ngumiti ang matanda. Ako naman, pasimpleng ginalugad ng mata ko kung nasaan si Tupi. At hindi nga ako nagkamali. Kasama nito si Lynette. Frenny, alam mo, napakabait pala ng lola ni Tupe, no? Frenny! Cindy! Abay, nalinti ka na. Mukha na tulala si Cindy. Mukha kami nangangamoy selos. Anong ibig mong sabihin? Ay, Frenny, kinakausap kita, hindi mo ako pinapansin. Nagsiselos ka, no? Hindi Ako? Magsiselos? O bakit nauutal ka? Halata na kaya, huwag ka na magkaila. Kilala namin yung mga tinginan mong yan. Alam namin yan. Kahit naman si Tope, aminadong may pagtingin din sa'yo. Ewan ko sa inyo. Kung ano-ano na lang pinagsasabi nyo, bahala kayo dyan. Hoy, Frenny, where are you going? Frenny! Lo? Saan naiinis? Iniwan ko sila ron dahil sa inis ko. Lumabas ako ng bahay at naglakad-lakad. Hindi ko na malayang nakalayo na pala ako sa bahay nila Tope. Habang pilit kong pinakakalma ang aking sarili. Pintik na yan, nakakainis. Nakakasira talaga ng araw. Sumama pa yung mga asungot na yun. Hoy, Nek. Ay, pala ka. Mukhang nag-iisa ka. Diyos ko, manong nakakagulat ho kayo. Pasensya na't ikay aking nagulat. Mukhang masama ang araw mo ngayon. Hindi ba't ikaw ang kasama ng aking pamangkin? Oo, kung ganun ho, suhin ho kayo ni Tope. Oo, ganun na nga. Siya nga pala, bakit ka nag-iisa? Meron ba kayong hindi pagkakaunawaan? Ano kasi, gusto ko hong mamasyal kaso nakakatakot ho pala dito. Napakaliblib, tsaka grabe nagtataasan yung mga puno. Nako, Iha, mahirap mapag-isa sa lugar na ito. Lalo na't hindi mo kabisado. At isa pa, wala kang kakilala rito. Napakadelikado para sa tulad mo. Bumalik ka na ron, baka hinahanap ka na ng mga kaibigan mo. Sige Manong. Naguluhan man ako sa sinabi nito ay sumunod na lang ako. Dahil tama ito na hindi ko kabisado ang kanilang lugar, lalo na't isa akong dayo. Pagbalik ko ay umupo na lang ako sa bakanteng upuan, sa labas mismo ng bahay nila. Ngunit habang nagmumuni-muni ako doon, Miss Anne, ay may isang tao akong nakita. Matandang babae. Nakamasid ito sa bahay nila Tope na parabang may tinitiktikang tao. Kinabahan talaga ako ron, Miss Anne. Kaya naman tumayo ako. Papasok sana ako nang makabunggo ko si Lynette. Aray! Naku, sorry, hindi ko sinasadya. Okay, pero sa susunod, pwede ba mag-iingat ka naman? Okay. Teka, sandali. May tanong ako sa'yo. Ano yon? Pansin ko lang na close kayo ni Tope, no? Gaano na ba kayo katagal na magkakilala? Kaibigan ko siya halos 6 na taon na. Ang tagal na rin pala, no? Wala ba siyang kinukwento sa'yo tungkol sa kabataan niya? Wala Sige na, nagmamadali ako pasensya na. Agad ko itong iniwan kahit hindi pa ito natatapos magsalita. Imbis na pumunta ako sa pwesto ni Nayula ay dumiretso ako papunta sa silid. Pagsapit naman ng gabi ay nagsidagsaan na rin ang mga tao kahit na malakas ang bugso ng ulan. Habang palalim ng palalim ang gabi, sa hindi namin inaasahan ay may isang matandang babae ang pumunta ron. Nagtataka kami dahil may dala-dala itong maliit na bote at pagkatapos ay lumapit ito sa bangkay. At sa mga sumunod na pangyayari ay halos nagkagulo na. Hayop ka! Balak mo pang sunugin ang mga labi ng anak ko. Hindi yan ang anak mo, Rodora. Halimaw ang nasa loob ng kabahong na yan. Huwag kang gumawa ng kwento, tanda. Nanggugulo ka na nga tapos pagbibintangan mo pa na isa siyang halimaw, baliw ka na nga. Pagsisisihan mo ito, nangangalib ang buhay ng mga tao dito sa baryo. Alis, kundi tatawagin ko si Kapitan Castañeda. Babalik at babalik ako hanggat hindi ko nasusunog ang halimaw na yan.
Nakakatakot ang matandang yon. Bulag ang isang mata nito at sobrang itim ng ilalim ng mga mata. Maging ang mga labi at gilagid ay nangingitim din. Nakakatakot ang mga tingin nito na animoy malulusaw ka. Hayop pang matandang yon, balak pang sunugin ang tiyang nenang mo. Lola, nasaktan ho ba kayo? May sugat ho kayo. Ay, huwag mo akong alalahanin. Ang importante, hindi niya nagawa yung balak niya. Maliit na sugat lang naman ito, malayo sa bituka. Gusto niyo ho ba na maiinom? Hindi na. Grabe naman yun. Sobrang nakakatakot. Nang mangyari yon ay nagsiuwian ng mga tao dahil sa takot na baka muling bumalik ang matanda. Kahit maulan ay umuwi pa rin sila. Magpahinga na kayo. Ako nang bahalang magpantay sa tiyang mo. Samahan mo na lang ang mga kaibigan mo. Sigurado ho ba kayo, Lola? Oo, narito naman si Lynette. May kasama akong magbabantay. Pagpasok namin sa aming silid ay agad na nagtanong si Troy at Yula kay Tupe tungkol sa matanda. Sinabi naman ni Troy na ikinuwento naman ni Tupe ang lahat. Isa pala yung dating albularya, ngunit hindi alam kung paanong nawala sa katinoan. Pagkatapos niyang ikwento sa amin ay nagpaalam na siyang lalabas muna upang samahan ng kanyang lola Rodora. Kami naman ay nagpasya na ring matulog. Kinabukasan pagising ko, nagpaalam ako kina Yula na bibili lang ako. Sasamahan sana ako ni Yula, ngunit ako nang umayaw. Dahil kaya ko naman. Pagkabili ko, Miss Anne, ay nakasalubong ko ang matanda at huminto ito sa aking harapan. May sinasabi siya sa akin na hindi ko maunawaan. Hinawakan pa nga nito ang mukha ko at talagang kinilabutan ako dahil doon. Napakaganda mo. At isang babae ang magiging anak mo. Nakikita ko sa iyong mabuti ang kalooban mo. Umalis na kayo rito bago pa mahuli ang lahat. Delikado kayong magkakaibigan. Hindi na sana kayo pumunta pa rito. Anong ibig niyo sabihin, Manang? Mapanganib kung kayo'y magtatagal pa rito. Umalis na kayo hanggat hindi nagigising ang natutulog na halimaw. Teka, Manang, magkaroon ho sana kayo ng konting konsiderasyon man lang sa patay. Patay na nga ho yung tao hinuhusgahan niyo pa. Para rin sa inyo yan. Maniwala ka man sa hindi. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Kung ayaw mo ay bahala ka. Ang importante, binalaan kita. Hindi naman ako nakasagot sa sinabi nito. May kakaiba sa matandang ito at pakiramdam ko ay nagsasabi siya ng totoo. Umalis naman ito doon pero bago tuluyang lumisan ay nagbanta itong babalik at susunugin ang bangkay ng tiyahin ni Tupe. Oh, Frenny, tagal mo ba't ngayon ka lang? Kasi yung matanda kagabi nakasalubong ko. Ha? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Hindi naman. Grabe yung matandang yun, nakakatakot no? Sana huminto na ang ulan para makabalik tayo ng Maynila kapag nailibig na yung tiyahin mo. Sana nga. Kalerky naman kasi yung matanda na yun. Hayaan nyo na. Bakit? Hindi ka ba natakot na bigla na lang pumasok tapos susunugin sana yung kabaong? Mabuti na lang nakita ni Lynette yung matanda, no? Kailangan bantayang mabuti ang kabaong. Siguradong babalik at babalik ang matandang baliw na yon. Tama ka, pre. Gosh, parang gusto ko na umuwi. Pangalawang araw pa lang natin, ang dami ng kaganapan. Nakakaloka. Ang arte mo? Parang ikaw ang bakla sa ingay mo, no? Hindi bagay. Che! Ang ingay niyong dalawa. Imbis na mawala tong inis ko, dinadagdagan niyo pa eh. Ay nako, hindi niyo na lang kasi aminin sa isa't isa na may pagtingin kayo eh. Hindi yung dinadaan niyo sa bangayan. Para kayong aso't pusa na nag-aagawan sa panis na ulam. Hala siya? Grabe ka naman. Cindy, hindi kami bagay, no? Because she's a girl like me. Duh! Hoy, Kordapia! Hindi ako bakla, pwede ba? Ay, nako, tumigil na nga kayo. Please lang, kung gusto niyo magbangayan, doon kayo. Doon, sa labas. Sorry, friend. O sige, magpahinga muna kayo. Lalabas na muna ako. Sasamahan ko lang si na Lola. Sige. Inis na inis talaga ako noon kay Tupe, Miss Anne. Hindi ko alam kung gusto niya lang makasama si Lynette kesa sa amin at pakiramdam ko'y pinapamukha niya sa amin na parabang dinala niya kami dito na bilang bisita lang at hindi kailangang i-entertain.
Pagsapit ng tanghali, tinawag na kami ni Tupe. Ngunit ako'y tahimik lang at hindi kumikibo. Maging sa pagkain hanggang sa kami ay matapos. Nagtataka sina Troy at Yula dahil sa pagiging tahimik ko. Pagsapit ng gabi ay marami ng tao na nagsisipuntahan kahit na napakalakas ng ulan sa labas. Huling araw na ng lamay kaya kahit umuulan ay marami ang nagsidatingan. Dumating din ang pari na magbabasbas sa patay bago ang libing kinabukasan. Pasado 11:00 ng gabi nang simula ng pari ang pagbebendisyon sa patay. Mga ilang minuto lang ay bigla na lamang itong huminto sa pagsasalita. Mabilis itong lumayo sa kabaong sa hindi malamang dahilan na lubos naman namin ipinagtaka, Miss Anne. Father, anong nangyayari? Alis na ako. Sa iba mo na lang ipabendisyon na si Nenang. Pasensya na. Father, ano ho bang problema? Magsasalita na sana ito nang bigla na lamang gumalaw ang kabaong. Gulat na gulat kaming lahat ng naroon hanggang sa bumagsak nga ito. Bigla na lamang bumangon ang patay kaya naman nagsipaghiyawan ng lahat at kanya-kanya na ang pagsisipulasan. Oh my God! Nananaginip ba ako? Dito ako sa likod mo, friend. Nenang, paanong nabuhay ka? Anong nangyayari? Bakit ako nasa kabaong? Pasensya ka na, anak. Ang buong akala namin patay ka na. Dahil akala ko namatay ka dahil sa bagungon. Nagugutom ako. Gusto ko ng pagkain. Sige. Maaari niyo ba siyang ikuha na makakain sa kusina? Opo. Walang gustong kumuha ng pagkain sa kusina, Miss Anne. Dahil siguro sa takot, kaya naman ako na lang ang naglakas loob na kumuha ng pagkain. At pagkatapos ay inabot ko yon kay Lola Rodora. Salamat, Iha. Kumain ka na, anak. Sino siya? Siya ay kaibigan ng pamangkin mo na si Tupe. Kay bango ng yung dugo, babae. Maaari ba akong makainom kahit kaunti? Nabigla naman kami sa sinabi niya. Lalo namang gumapang ang kilabot sa aking katawan. Kaya naman lumayo ka agad ako doon. Hindi na nga marehistro sa utak ko ang pangyayari tapos ay nadagdagan pa ng kakaibang sindak. Grabe, nakakaloka, Frenny. Huwag ka nang maingay. Nenang, buhay ka. Paano nangyari to? Ikaw pala aking pamangkin. Hindi ako patay. Buhay na buhay ako. Anak, ano ba talagang nangyari sa'yo? Ako'y natulog lamang. Pagising ko ay ganito na ang nangyayari. Pasensya ka na, anak. Ang buong akala ko'y patay ka na. Kaya ba nasa loob ako ng kabaong? Nakakasama kayo ng loob. Buhay pa ako. Pinapatay niyo na. Pagpasensyahan mo na ako, anak. Magbihis ka na. Tulungan mo ako, Tupe. Itayo natin ang tiyang nenang mo. Oo. Agad namang sumunod si Tupe. Tinulungan niyang tumayo ang kanyang tiyahin, ngunit hindi nakaligtas sa aking paningin ang pagtitig at pag-amoy sa kanya ng kanyang tiyanenang. Hindi ko alam, Miss Anne, kung ako lang ang nakapansin nun. Dahil sa takot ko ay tumakbo ko patungo sa aming tinutuluyang silid. Nakita ko rin si Yula at Troy na nagmamadali ding sumunod sa akin. Iniwan mo naman kami doon, Frenny. Grabe ka naman. Pasensya na. Hindi ko alam gagawin ko eh. Nakakatakot kayo na sa harapan mo mismo na mabubuhay yung patay. Kaya nga, alam niyo ba, nakakapagtaka lang ha. Parang may hindi magandang pakiramdam sa tiyahin ni Tupi. Hindi ko na maipaliwanag pero parang may bad energy ako nasasagap sa kanya. God, parang gusto ko nang umuwi. Hindi ko kaya magtagal dito sa lugar na to na may kasamang patay sa isang bubong. Sige, mauna ka na. May bagyo at masyadong maputik ang daan. Ano sa tingin mo, makakadaan ka? Kasi naman nakakatakot kaya. Huwag niyo sabihin, hintayin natin matapos ang bagyo bago pa tayo umuwi. Wala tayong magagawa. Alam mo, Troy, tama yung sinabi mo eh. Hindi niyo ba napansin kanina yung pagtitig tsaka yung pag-amoy ng tsahin ni Tupi sa kanya? Oo, napansin ko rin. Ako rin. Gosh, sobrang nakakatakot. Basta, mag-ingat na lang tayo sa tiyahin niya. Hindi pa rin marehistro sa isip ko, Miss Anne, ang mga kaganapan. Hindi na nga kami nakatulog ng gabing yon at pagsapit ng umaga ay wala ng ibang tao ang gusto pang pumunta.
hindi ko naman sila masisisi. Kahit sino naman ay matatakot kapag nasaksihan mo ang patay na muling nabuhay. Ilang oras ang lumipas ay napansin kong abala ang mga kaibigan ko na masayang nakikipagkwentuhan at tumutulong kay Lynette. Grabe, para kang anghel. Nako, salamat. Ikaw din naman. Naku, Lynette, huwag ka magbibiro ng ganyan. Baka maniwala yan sa'yo. Grabe ka naman sa akin ikaw nga bakla. Oh, pati ba naman sa harap ni Lynette magtatalo kayo? Nakakaawa naman kayo. Teka, hindi ba 4 kayo? Nasaan na yung isa? Teka, ano ba nangyayari kay Cindy? Alam nyo ba? Oo naman, pero hindi namin sasabihin, no? Hayaan nyo na. Baka may dalaw ang kaibigan nyo. Nandito naman kami ni Tope. Masama ang kutob ko sa babaeng yon, Miss Anne. O sadyang galit lamang ako dahil sa relasyon niya kay Tupe. Hindi na ako lumabas pa ng sili dahil wala ako sa mood para makipag-bonding sa kanila. Pagsapit ng gabi matapos kaming kumain, agad din kaming pumasok sa silid na aming tinutuluyan at ikinandado naming mabuti ang pinto at maging ang bintana. Naroon din si Tupe. May dala siyang alak na dinala niya raw umano at itinago sa kanyang bag para hindi makita ng kanyang lola. Oh, gusto nyo ba mag-inom? Bakit? Meron ba tayong iinumin? Oo, meron. Basta wag lang kayo maingay. Nagpasok na ako kanina ng gagamitin natin nang hindi alam ni Lola. Hanip ka talaga, Frenny. Mabuti na lang, may dala kang ganyan. Alam mo, nininervyos ako dahil sa nangyari kanina. Alam nyo, kahit naman din ako. Pero masaya ako dahil nabuhay si Tia Nenang. At least kahit papano, may kasama si Lola kahit na bumalik pa ako muli sa Maynila. Sa bagay, pero may iba tayo. Mukhang nagkakamabutihan na kay ni Lynette, no? Hindi pa, no? Hindi nga. Parang sa nakikita at napapansin namin, parang kayo ni. Tatapatin kita, Tope. Alam mo, hindi kayo bagay. Ay, oo pre. Hindi nga kayo bagay ni Lynette. Kung gusto mo sa akin na lang siya. Hindi kayo bagay, no? Bakla ka kaya at mahinhin. Sa tingin mo, magkakagusto siya sa katulad mo? Susinggit ka lang kasi sa'yo walang nagkakagusto. O yan na naman kayo eh. Pero sige, susubukan kong ilakad ka sa kanya hanggat nandito tayo. Seryoso? Hindi nga pre. Parang sa tingin ko may gusto ka rin sa kanya eh. Oo, pero... Sabi ko na nga ba eh. Huwag mo na subukan, Troy. Mag-move on ka na. Nakikinig lang ako sa kanila, Miss Anne. Hindi ako kumikibo. Oo, aaminin ko na gusto ko talaga si Tupe. Pero alam kong huli na ang lahat. Ang kaibigan ko namang si Yula ay alam kong ako ang pinapakinggan. Nahalata ko yon nang sinabi niya na mag-move on na ako. Nakakaawa mang isipin pero tama siya. Kailangan ko na nga mag-move on sa taong alam ko na hindi sa akin magkakagusto. Nako, hindi pa kasi ako tapos sa pagsasalita. Hindi ganun yun. Oo, aminin kong nakagusto ako sa kanya. Pero noon pa naman yun. Sa ngayon kasi may napupusuan na ako eh. Hala, sino? Pwede mo bang sabihin sa amin? Dali na. Parang di kaibigan, oh. Naku, huwag ka ng chismosa. Di naman pwedeng lahat na lang. Kailangan nating alamin. Bakit ba? Kaibigan naman natin siya eh. O sige na nga, huwag mo na lang sabihin ang pangalan niya. I-describe mo na lang yung katangian niya para naman may idea kami. Sige. Alam nyo, may katangian siya na matagal ko nang hinahanap sa isang babae. Mabait siya, maganda, sexy, at hindi mahilig mag-makeup. Actually, bihis lalaki siya eh. Pero sa tingin ko, wala pa siyang balak mag-boyfriend. Ay naku po, parang may idea na ako. Frenny, tanong lang, mahal mo na ba? Oo, matagal na. Kaya alam nyo, kahit na nagkita kami ng kababata ko si Lynette, hindi napalitan ang pagtingin ko sa kanya. Abay dapat lang, mas boto kaya kami sa kanya kaysa sa Lynette na yun, no? Alam mo, itagay na lang natin yan. Tama ka. Hindi ko alam, Miss Anne, kung matutuwa ba ako o hindi. Ang kaibigan ko namang si Yula ay sinisiko ako, pero hindi ko to pinapansin. Nagsimula na nga silang uminom. Tinagayan ako ni Tupe na hindi ko sana tatanggapin, pero nginitian niya ako, kaya tinanggap ko na lang.
Kasabay ng paglalim ng gabi ang pagkalasing ni Yula at Troy. Marahil ay dahil nakatatlong bote rin kami ng emperador. Inalalayan lang namin ni Tupe ang dalawa sa kani-kanilang higaan at pagkatapos ay nagligpit na ako ng aming mga pinag-inuman. Hihiga na rin sana ako nang tawagin ako ni Tupe, Miss Anne. Tutulog ka na? Oo. Pwede bang mamaya na lang? Kasi gusto kita makausap eh. Para saan? Inaantok na kasi ako eh. Alam mo, pansin ko iniiwasan mo ako. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako sa'yo? Ha? Wala. Ano bang sinasabi mo? Alam ko hindi kung anong dahilan. Huwag kang mag-alala, lalayuan ko na si Lynette. Ewan ko sa'yo. Matulog na tayo, lasing ka na. Akmang matutulog na ako, Miss Anne, nang hilahin ako nito at sa hindi inaasahan ay hinalikan niya ako. Mabilis akong tumayo, Miss Anne, dahil sa pagkabigla. Sorry. Ayos lang. Sige, matulog ka na. Siguro pagbalik na lang natin sa Maynila. Sige. Matutulog na sana kami nang makarinig kami ng kaluskos na nagmumula sa bintana. Noong una ay hindi namin pinapansin, ngunit habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang kaluskos, kaya naman dahan-dahang tumungo si Tupe sa bintana upang silipin sa maliit na siwang kung saan nagmumula ang kaluskos na yon. Pagkasilip ni Tupe ay agad siyang napalayo. O bakit? Anong nakita mo? Shh! Hinaan mo lang ang boses mo. Bakit nga? Ano bang nakita mo? Wala, hayop lang. Sige na, matulog ka na. Huwag mo nang alalahanin pa. Ha? Hindi kita maintindihan. Bakit parang nabigla ka sa nakita mo? Baka hindi ka maniwala eh. Sige, sabihin mo na. Ano nga yun? Aswang. Aswang ang nakita ko. Ano? Aswang? So, totoo nga. Shh! Huwag ka masyadong maingay. Siguradong naririnig niya tayo. Matulog ka na. Ako nang bahala magbantay sa inyo. Ha? Hindi. Hindi ako makakatulog. Natatakot ako baka pasukin tayo ng aswang na sinasabi mo. Dali ka dito sa tabi ko. Naku, wag na no. Baka anong isipin ng dalawang asungot na to. Kahit na nangangatog na ang tuhod ko, Miss Anne, ay hindi ako pumayag na tumabi sa kanya. Pero nang muli kong marinig ang kaluskos at pag-angil ng isang nilalang sa labas, ay bumalikwas ako sa aking higaan at patakbong tumungo kay Tupe. Natatawa ito kahit na sa ganoong sitwasyon kami. Tabi lang tayo ah. Huwag kang malikot, baka mahulog ako dito. Oo naman no. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. Sabi mo yan ah. May tiwala ako sa'yo. Kaya huwag mong sirain. Ay, parang ang sakit nun ah. Huwag kang mag-alala, promise ko yan sa'yo. Walang labis, walang kulang. Pagising mo, buong-buo ka pa rin. Ewan ko sa'yo. Siguro naman, hindi makakapasok yung aswang dito, no? Hindi yan. Mga ilang minuto pang lumipas ay hindi na rin namin narinig ang ingay hanggang sa parehas kaming nakatulog. Pagsapit ng umaga, pagmulat ko ng mga mata ay napahiyaw ako nang unang bumungad sa akin ay ang mukha ni Troy at Yula na nakangising pinagmamasdan kami. Doon ko lang napagtanto na nakahiga ako sa mga bisig ni Tupe habang magkayakap kaming natutulog. Kaya naman mabilis akong bumangon. Sabi ko na nga ba eh. Hindi mo naman sinabi magtatabi pala kayo nitong si Tupe matulog. Kinikilig ako. May dapat ba kaming malaman sa inyo, ha? Wala no. Bahala nga kayo dyan. Hoy, Tops. Sabihin mo nga, ano nangyari sa inyo kagabi? Bakit magkatabi kayo? Alam ko na. Kita ko yung ngiti mo sa labi eh, ha? Sira. Hindi nyo naman sinabi na nag-loving-loving kayo kagabi. Ikaw talaga. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Tigil mo nga yan. Sige nga. Paano may papaliwanag yung nakita namin? Ano yun? Wala lang? Magkatabi kayong natulog tapos magkayakap pa? Hiyang-hiya ako nung mga sandaling yon, Miss Anne. Upang makaiwas ay lumabas na lamang ako. Naabutan ko naman si Aling Nenang na nakaupo sa kanilang sala at nakatulala. Maitim din ang ilalim ng mga mata nito. Babalik sana ako nang tawagin ako nito sa aking pangalan, kaya naman bumilis ang tibok ng puso ko noong mga sandaling yon. Lumapit ako kahit na labis ang pangangatog ng tuhod ko.
Ano yun? Halika. Gusto kong makipagkwentuhan sa'yo. Ho? Lumapit ka. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi ho. Ikaw ba kasintahan ng pamangkin ko? Hindi ho. Magkaibigan lang ho kami. Sigurado ka? Ngunit bakit ibang nararamdaman ko? Layuan mo siya. Dahil si Lynette lang ang natatangi para sa kanya. Huwag ho kayong mag-alala. Magkaibigan lang ho kami, hanggang dun lang ho talaga yon. Mabuti nang magkaliwanagan. Dahil hindi mo gugustuhin ang kaya kong gawin. Patakbo kong lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ako makahinga, Miss Anne. Labis akong nanlulumo sa aking mga narinig mula sa tiyahin ni Tupe. Umuulan pa ng mga oras na yon. Habang ako ay nag-e-emote, ay may isang matanda na lumapit sa akin. Naalala kong ito yung matandang nanggulo nung lamay ni Aling Nenang. Gumising ng halimaw, hindi ba? Manang, nakakagulat naman ho kayo. Sino ho bang sinasabi niyong halimaw na nagising? Yang si Nenang. Totoong patay na siya. Hindi na si Nenang ang nasa katawan niya, kundi ang katauhan ng isang mabangis na aswang. Ho? Sigurado ho ba kayo? Inaakala ng lahat na ako isang paliw, pero nagkakamali sila. Patay na si Nenang at nasaksihan ko yun kung paano siya patayin ng aswang at kunin ang katawan niya. Kailangan niyo nang umalis sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Paano ho? May bagyo ho, kaya imposibleng makaalis kami, lalo na't yung daraanan namin siguradong bumabaha na. Kung gano'n matatagalan pa kayo rito. Oo. Teka nga ho, Lola. Bakit ko dapat paniwalaan ang mga sinabi niyo? Bigyan niyo po ako ng dahilan. Isa akong albularyo, Ineng. Marami na akong nakatunggali na kagaya nila. Para maniwala ka sa sinasabi ko, ay gawin mo ang aking sasambitin. Ho? Ano yun? Sa tuwing sasapit ang gabi, mga pasado 10:30, ay magpapalit ito ng anyo. At kung maglakad ay patras imbis na pasulong. Hindi rin ito kumakain ng hilaw na karne. Kagabi ho, Manang, may nakita hong aswang yung kaibigan ko. Ibig niyo ho bang sabihin yung aswang na nakita ni Tope at si Aling Nena, iisa? Ganon na nga. Sa pagsapit ng huling kabilugan ng buwan, asahan mong maraming dadanak na dugo. Kailangang puksain ang halimaw. Ang paraan upang mapaslang siya ay kailangan siyang sunugin. Hindi tumatalab ang asin at bawang sa kanya. Yun lang ang natatanging paraan. Tandaan mong sinabi ko sa iyo. Bumalik ka na sa mga kaibigan mo. Siguradong nag-aalala na sila sa iyo. Sige ho, Manang. Ay, sandali lamang. Tanggapin mo ito bilang proteksyon yung magkakaibigan. Ibigay mo to sa kanilang tatlo at huwag niyong huhubarin kahit anumang mangyari. Anumang sandali ay suot niyo upang hindi kayo lapitan ng aswang. Tinanggap ko yon, Miss Anne, at pagkatapos ay nagpaalam na babalik na ako. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o ginugood time lang ako. Pero sa tingin ko, totoo lahat ng mga tinura nito sa akin. Kabado akong pumasok sa loob. Mabuti na lamang ay wala ron si Aling Nenang. Kaya naman nagmadali akong pumasok sa aming silid. Nagulat naman sila nang makitang basang-basa ako. Kaloka ka, friend. Ang buo akala namin iniwan mo na kami dito. Saan ka ba galing? Mamaya niyan magkasakit ka sa sobrang lakas ng ulan sa labas, oh. Pati cellphone mo basang-basa na rin. Wala, sige na. Magbibihis lang ako. Grabe, no? Ang hot pala nitong si Cindy. Ang sexy. Dinaig ka pa, Cordapia. Sira. Maganda naman talaga friend natin, kahit walang makeup. Di ba, Tupe? Oo naman. Maganda naman talaga si Cindy. At hindi ko ikakaila yun. Kinilig ang tumbong ng isa dyan na nasa CR. Huwag kang ang ganyan. Mamaya mag-walkout na naman at maligo sa ulan. Sorry, Frenny. Pero okay lang yan. At least, may kayakap. Di tulad natin. Di kayo ni Troy ang magyakapan. Hindi siguro. Ew! Habang masayang nagbibiroan kami ay bigla na lamang kaming nakarinig ng
Isang malakas na pagkatok mula sa pinto ng aming silid at dinig namin ang pagtawag ng tiyahin ni Tope na si Aling Nenang. Dahil dito ay agad akong kinabahan, maging sina Troy at Yula. Tope! Buksan mo ito. Gusto kong pumasok. Tope! Tupi, kinakabahan ako. Huwag mo siyang pagbuksan. Sandali lang, isuot niyo to. Teka, ano yan? Kanino galing yan? Basta, isuot niyo na lang yan. Huwag niyong uhubarin kahit anong mangyari. Ano tong ipapasuot mo sa amin? Naku naman, Cindy. Ay, bahala nga kayo. Tope! Kanina pa akong tumatawag. Bakit hindi mo man lang buksan ang pinto? Sandali lang, Chang. May ginagawa ko kasi ako. Ganun ba? Nasa labas kasi si Lynette. Gusto niya sanang makausap ka. Sige, Chang. Lalabas na ho kami. Sige. Magpapaiwan sana ako, Miss Anne. Ngunit mabilis akong hinila palabas ni Yula. Kaya naman labis akong naiinis. Nakaupo itong si Lynette katabi ni Lola Rodora at Aling Nenang. Tahimik lang akong umupo sa isang tabi dahil ang mga matatalim na titig na ipinupukol ng tiyahin ni Tupi sa akin ay talagang nakakapangilabot. Apo, kanina ka pang hinihintay nitong si Lynette. Pasensya na, Hola. May ginagawa ko kasi kami. Para saan na po? Sa balak ko naming negosyo pagbalik po namin ng Maynila. Ay, magandang balita yan. Tope, mas maganda kung dito ka naman nirahan kasama namin. Yun din naman ang gusto ng nanay mo na dumito ka na lang. Nag-usap na ho kami ni Inay tungkol ho dyan, Chang. Kung ganun babalik ka pa doon. Samantalang nandirito sa probinsya ang mga kamag-anak natin. Tsaka, paano si Lynette? Iiwan mo lang? Chang, kasama ko ang mga kaibigan ko. Kaya huwag niyo na ho akong alalahanin. Tsaka makikita pa naman ho kami nitong si Lynette kapag dumalaw ako. Hindi pwede. Hindi ka aalis dito. Huwag kang mag-alala. Ipapahatid ko sila kay Mando sa terminal. At ako nang magbabayad ng pamasahin nila. Pero ikaw, mananatili ka rito kasama si Lynette. Hindi ho pwede, Chang. Nasa Maynila na ho ang buhay ko. Matanda na ho ako, Chang. Kaya ko na po yung sarili ko. Hindi. Hindi ka maaaring umalis dahil kailangan mong panagutan ang nangyari sa inyo. Naku, pre. Gosh, is that true, Tops? Oo, may nangyari sa kanila. At kailangang panagutan nitong si Tope. Pakiwari ko ay gumuho ang mundo ko, Miss Anne, sa mga nalaman ko. Hindi naman nagtagal ay bumalik na ako sa silid naming tinutuluyan. Sumunod naman sina Yula at Troy. Okay ka lang, Frenny? Okay lang. Bakit? Ano bang hindi ko dapat ika-okay? Yung kay Tupi, tsaka dun sa haliparot na yun. Ano ba kayo? Ayos lang. Tsaka, walang kaso sa akin yun, no? Masaya ako para sa kaibigan natin. Alam mo, bilib din ako sa'yo. Kahit nahalata na, pinapakita mo pa rin okay ka. Simula nga nang mangyari yon, Miss Anne, ay hindi ko nagaanong kinikibo si Tupe. Kasabay noon ang mga nakakilabot na pangyayari. Lumipas ang 1 linggo naming pananatili doon ay may mga insidente pang hindi inaasahan. Dahil sa tuwing sasapit ang umaga, ay may natatagpo ang bangkay na gutay-gutay ang katawan at nawawala na ang mga laman loob. Napapansin din namin ang pagbabago ng itsura ni Aling Nenang. Para bang mas bumata itong tingnan. Aba, mukhang nagmumukhang bata si Aling Nenang Pansin ko nga. Ikaw ba, Cindy? Ano sa tingin mo? Oo, basta sinasabi ko sa inyo mag-ingat kayo sa kanya. Bakit? Dahil ba sa sinabi sa inyo ng matanda? Hindi, dahil alam ko. Ha? May dapat ba kaming malaman? Hindi siya pangkaraniwan. Hindi niyo ba napansin yung pagbata ng mukha niya, yung mga kinikilos niya? 3 araw pa lang ang lumipas mula nung magising siya sa kabaong. Tapos, ang dami nang nag-iba sa kanya. Natatakot na naman ako, Frenny. Hindi pa kasi tayo hatid ni Troy. Maghintay na lang tayo ng ilang araw pa. Titila din ang ulan na yan. Tama si Cindy. Sa tingin ko hindi nasasama sa atin si Tope pagbalik ng Maynila. Nakakalungkot naman kung ganun. Yaan nyo na lang siya. Ang importante makauwi tayo ng ligtas. Kinagabihan, Miss Anne, habang mahimbing ang tulog ng mga kaibigan ko, nakarinig ako ng mga yabag na huminto sa pinto ng aming silid. Dinig kong pinipilit nitong buksan yon. Kaya naman bumangon ako at pasimpleng ginising ang mga kaibigan ko.
Troy, gising! May tao sa labas! Ha? Tao? Shh! Huwag ka maingay. Gisingin mo yung dalawa. Mukhang nawalan ng kuryente. Hoy, gising Yula. Tope, gising. Bakit? May tao sa labas na gustong pumasok dito. Baka si Lola lang o si Tia Nenang. Tope! Tope, gising ka ba? Pwede mo bang pagbuksan ang tiyang mo? Chang, bakit po? Pagbuksan mo ako sabi. Wag! Hindi ka ba nakikinig? Tope! Pagbuksan mo ako sinabi. Pasensya na ho, Chang. Matulog na ho kayo. Bakit bang tigas ng ulo mo? Bakit ba ayaw mo akong pagbuksan? Hindi naman po sa ganun, Chang. Kung ayaw mo, mapapahamak ang lola mo. Hindi ito nakikinig, Miss Anne. Halos sirain nito ang pinto. Kaya naman nakaramdam kami ng takot, maging ang boses nito ay nag-iba rin, para itong nasa ilalim ng lupa. Pre, nakakatakot na. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Inaalala ko lang si Lola. Baka puntahan niya eh. Pero hindi tayo pwedeng lumabas ng ganun-ganun lang. Napakadilim pa naman. Ang scary. Huwag na lang tayo lumabas. Hindi pwede. Natigilan kami nang makarinig kami ng sigaw ni Lola Rodora. Humihingi ito ng tulong. Hindi naman nagdalawang isip na lumabas si Tupe kahit na anong pigil namin sa kanya, Miss Anne. Lola! Huwag kang lumapit, Apo. Hindi siya ang tiyanenang mo. Tumahimik ka, tanda. Umalis na kayo, Apo. Hayaan niyo na ako rito. Hindi kayo makakaalis dito. Kapag sinubukan niyong tumakas, ay pagpipira-pirasuhin ko ang katawan ng matandang ito. Makinig ka sa akin, Tupe. Sumama ka sa akin. Huwag kang makinig sa halimaw na ito, Apo. Umalis ka na! Sinabi ng tumigil ka. Kukunin ko si Tupe. Kailangan siya ng aming lahi. Kailangan nilang makasal ni Lynette upang matupad ang propesiya. Teka, hindi kita maintindihan. Chang, ano ba nangyayari sa'yo? Umalis na tayo, Tupe. Nakita mo naman na hindi siya ang tiyanenang mo, di ba? Tops, tara na! Tops, makinig ka naman. Mamili ka, Tupe. Sasama ka sa akin o papatayin ko ang lola mo. Huwag po, matanda na ako. Hayaan niyo na ako. Ayaw mo talaga, ha? Nagulat kami, Miss Anne, nang unti-unting humaba ang mga kuko ni Aling Nenang. Naging pulang-pula rin ang mga mata niya at ang dating maganda niyang balat ay napalitan ng mabalahibo at naaagnas na kutis. Tumutulo rin ang laway nito at nagsimula ng lumabas ang mga pangil. Ang matutulis nitong kuko ay binaon niya sa tiyan ni Lola Rodora. Napaiyak na lang ito sa sobrang sakit. Huwag! Pakiusap! Huwag mo siya saktan! Kung gano'n ay sumama ka sa akin. Wag! Tupe, wag mo gawin! Naiinip na ako, Tupe. Alam kong mahal mo ang lola mo. O sige, pupayag na ako. Ibigay mo muna sa akin si Lola. Hayaan mo silang makaalis. Madali naman akong kausap. Inihagis nito si Lola Rodora sa kinatatayuan namin. Hinang-hina na ito dahil umaagos ang dugo mula sa natamo nitong sugat. Inalalayan namin ito upang makatayo at lalabas na sana kami nang makita namin ang isang nilalang na papasok ng bahay. Nakabistida itong puti, ngunit ang wangis nito ay hindi kaaya-aya. Sa tingin niyo ba makakatakas pa kayo rito? Ang pangit! Anong gagawin natin? Huwag mo sirain ang napagkasunduan natin. Ang mortal na kagaya mo ay inutil. Madaling malinlang. Hayop ka! Niloko mo kami! Patawad, mahal ko. Pagkain na rin namin ang mga yan. Kung ganun isa ka ring aswang, buong akala ko napakabuti mo. Nagkamali ako. Isa ka palang halimaw. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin sa mga oras na yon, Miss Anne, dahil hindi kami makakalabas ng pinto sapagkat naroon ang isa pang aswang. Tupe, pagbilang ko ng 3, papasok tayo dito sa kwarto. Bilisan niyo kilos ang bagal yung 2. Sige. 1, Grabe, para tayo nagpapatintero nito ha. 2, 3, madali na, bilisan niyo.
Mabilis kaming pumasok sa kwarto at nilakyon ng mabuti ni Tope. Dinig namin ang dalawang nilalang na umaangil at tila galit na galit. Halos sirain nila ang pinto kaya pinagtulungan naming iharang ang mga kagamitan. Kailangan natin makaalis sa bahay na to. Kasi naman Lord, gusto ko pa pong mabuhay. Gusto ko pa pong mag-asawa, please. Ay, nasa ganitong sitwasyon na nga, inuuna pang hilingin yung pag-aasawa. Tupe, kung hindi tayo makakalabas, kailangan natin lumaban. Paano? Wala tayong sandata. Tsaka, sigurado ba tayong makakaya nating labanan ng mga aswang na yun? Kailangan natin sumugal. Hindi tayo makakaalis kung hindi tayo lalaban. Papatayin at papatayin nila tayo, sigurado yun. Tama ka. Kailangan lang nating maghanap ng bagay na maaaring nating ipanglaban. Naalala ko na, sinabi ng matanda kung paano natin mapapatay ang mga aswang na yun. Paano? Susunugin natin sila. Paano natin gagawin yun? Nasa labas ang diesel. Kami nang lalabas, dito lang kayo. Kailangan ko na tulong mo, Tupe. Hindi na. Ako nang lalabas. Ayoko mapahama kayo. Ako ang nagdala sa inyo sa sitwasyong to. Hindi, magkaibigan tayo, Tupe. Hindi ako papayag na may mangyari sa'yo. Nakahanda ako kung ano man ang pwede mangyari. Sige. Basta huwag kang lalayo sa tabi ko. At tumahimik ka lang. Siguradong nandyan lang sila. Naghihintay paglabas natin. Bago kami lumabas ay kinuha ni Tope ang bakal na maaari naming panangga. Kabado naming binuksan ang pinto. Madilim ang paligid, tanging liwanag lamang ay ang kidlat. Ramdam naming nariyan lang sila, nakamasid. Dahan-dahan kaming pumunta sa kusina, ngunit laking gulat namin nang bigla na lamang lumitaw mula sa harap namin ang dalawang aswang. Sa tingin niyo ba makakatakas kayo? Huwag kang alis sa tabi ko, Cindy. Anong gagawin natin, Tupe? Maganda ka. Sa isang iglap ay sinunggaban kami ng dalawang aswang. Nasa ibabaw ko na ang isa at gusto na akong lapain, ngunit mariin kong sinangga ang bakal. Nakipagbuno kami sa mga ito hanggang sa makakuha kami ng tiyempo na makatakbo. Marami na rin sugat akong natamo, ganoon din si Tope. Bago kami lumabas ng kusina ay kinapakapa muna namin ng itak. Nakuha naman yon ni Tope. Kaya naman pinaghandaan nito ang isang aswang na nakaamba na sa aming sumunggab. Mabilis niya itong inundayan ng taga, kaya naman naputulan ito ng ulo. Napaangil ng ubod lakas si Lynette dahil sa nangyari sa kanyang tiyahin. Hindi naman namin napaghandaan ang pagsugod nito dahil sa bilis at liksi. Bigla na lamang tumilapon sa pader si Tope. Kaya naman sinunggaban ako nito. Hirap na ako dahil sa lakas nito marami na akong kalmot na natamo, Miss Anne. Ang akala ko'y katapusan ko na. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang naputol ang ulo nito at sumirit ang berdeng dugo nito. Mabilis akong bumangon at yumakap kay Tope. Shh! Ligtas ka na. Tapos na. Akala ko katapusan ko na. Hindi mangyayari yun. Halika na. Puntaan na natin sila Lola. Inalalaya naman ako nitong maglakad kahit na hinang-hina na kami pareho. Tinawag namin sina Yula at agad naman kami nitong pinagbuksan. Labis siyang lumuha nang makita ang aming kalagayan. Niyakap ako ng kaibigan ko. Ano nangyari? Nasaan na sila? Wala na sila. Si Lola, kumusta? Kailangan na nating dalhin si Lola sa ospital. Isang linggo makalipas ang nangyari. Magaling na si Lola Rodora, kaya naman nakalabas na ito ng ospital. Napag-alaman ng lahat ang mga nangyari at nagulat din sila na ang mga aswang na umaatake pala sa kanilang bayan ay sina Lynette at ang tiyahin nito na nagbalat kayo bilang si Aling Nenang. Dahil handa na rin naman kaming kalimutan ng mga malagim na kaganapan, ay umuwi na kami. Sumama naman si Tope sa amin pabalik sa Manila. At hindi naman nagtagal matapos kaming makauwi, ay sinabi nito ang matagal na niyang gustong ipagtapat sa akin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, Cindy, nais ko lang sabihin na gusto kita. Talaga? Niloloko mo naman ako eh. Hindi, no? Tsaka huwag ka nang umiyak. Tsaka alam mo ba, ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Cindy. Mahal din kita.
Nung araw na umamin sa akin si Tupe, Miss Anne, ay agad ko rin naman siyang sinagot. Lumipas ang ilang mga taon at nagpakasal na kami. At si Yula at Tupi naman ay nagkatuluyan din. Ngayon ay magkakaibigan pa rin kami at mas lalong napatibay yon ng karanasan namin na nangyari sa probinsya. Ngayon ay masaya naming ipinagpapatuloy ang aming buhay. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.